ibig sabihin, alam nyo na yung nakaraang lessons. Thumbs up if you understand my instruction. Okay. So I have told you, I have already sent to you my video lesson last meeting since we had limited time to discuss about those topics. Lessons 5 to 15. Okay? So, nandun na lahat yon. So, I am expecting now that we are going to jump into another lesson, which is lesson 16. The Church Reformation and the Counter-Reformation. Okay. So, again, we are tackling about the history of the church. Quite boring, but you have to study more of the church so that you can understand fully, entirely, the reason of the church's existence, the Catholic Church, why there is Catholic Church. Okay, in the history of the church, in the 14th century, in the 14th century, there was a big revolution. There was a big revolution, a group that rebelled against the church. They rebelled against the church on matters of political involvement of the church, on matters of the doctrinal reason, and on matters of the building of or the renovation of the central church of the Catholic Church throughout the whole world, which is the St. Peter's Basilica. Okay, yung tinatawag nating Protestant Reformation. Okay, noong 14th century, or to be specific, noong 1500, nagsimulang humiwalay ang isa pang panibagong sekta ng Kristiyano sa simbahang Katoliko. Kung maalala nyo na nakaraang linggo, tinuro ko sa inyo na ang unang humiwalay sa simbahang Katolika, Miss Pauline Reyes sa Cayabyab, noong 1054 AD, Great Schism. What church that separated from the Catholic Church? Yes, Mr. Isla? No, during the 1054 AD, Anako, what church did separate themselves from us? The Eastern, very good, the Eastern Orthodox Church, or the Eastern Church. Okay? The Eastern Orthodox Church separated from us in 1054 AD. The first Christian sect who separated from the Catholic Church. Now, after 500 years of the separation of the Eastern Orthodox Church, another group of people separated from us, and this is the Protestant Church. This is the Protestant Church. And they declared Protestant Reformation. What's behind that thing? Kindly go to page 53, Miss Haiza Sultan, and read the first paragraph. Okay. Who is the founder of the Protestant Reformation? As you have just read, it was Martin Luther. Okay, Martin Luther. Sino nga ba si Martin Luther? Si Martin Luther ay isang Agustinong paring Katoliko. Okay? Isa siyang paring Katolikong Agustinian. Okay. Ang una na kinwestiyon niya, ito, the lack of funds to finance the building of churches resulted in further corruption, including simony and selling of indulgence, in the church, leading people to question and doubt the integrity of the church. Ano yung pinakaunang rason ni Martin Luther bakit siya nagprotesta laban sa simbahang Katolika? Una, dahil nung panahon na yan, nire-renovate yung St. Peter's Basilica. Alam niyo yung St. Peter's Basilica sa Rome? Yung lugar kung pakita ko sa inyo sa Google.
Wala pala kayong idea. So, ipapakita ko sa inyo ha. St. Peter's Basilica sa Rome. Tapianan tayo. Page 53. Oh, ito. Yan. Ayan ang St. Peter's Basilica. Nire-renovate yan. Pinapagawa yan dahil nga nasisira na. Okay, kaya ang problema sa mga church leaders during that time, binebenta nila yung mga indulgences. Nagbebenta sila ng mga blessed, sacred images, sacred religious paraphernalia. At nagkaroon ng napakalaking korupsyon sa loob ng simbahang Katolika. Kaya ayun yung unang kinesyon. Dahil pinapagawa yan at kailangan ng maraming pera at ang mga kardinal ay nagkurap, no, sa simbahan, pera ng simbahan. Kaya may mga nagtitinda ng mga bagay na banal, yung simony. Pag sinabing simony, ito yung kasalanan na nagbebenta ka ng bagay na banal. No? Yung mga yan. Tapos, nagbebenta sila ng indulgence. Ano yung indulgence? Pag sabi natin indulgence, ito yung kapatawaran at awa ng Diyos sa iyo. Pag ikaw ay nagkumpisal at nagsimba at nagkumpisal, gagawaran ka ng Santo Papa ng kapatawaran ng kasalanan. Kapag namatay ka, okay, pag namatay ka, napatawad yung kasalanan mo, pupunta ka sa purgatory, hindi ka pupunta sa impyerno. At kung nasa purgatory ka, medyo untikay. So yung stay mo doon para makaakyat ka sa langit, indulgence. Pero ang indulgence hindi binibenta, pero binenta ng simbahan. Binenta ng church leaders noong mga panahon na yan. Kaya isa yan sa mga kini-question ni Martin Luther na isang paring Agustino na Augustinian monk of Wittenberg, Germany. He received his doctorate in theology in 1512 and taught biblical studies in the University of Wittenberg. Martin Luther was very devout and had experienced spiritual crisis until he came across the writing of St. Paul. Okay, that's yung una na question niya, valid. Valid. Sabi niya, bakit kayo nagtitinda ng indulhensya? Bakit kayo nagko-corrupt? Mali yun. Pero ito yung pangalawa na naging dahilan kung bakit kinontra siya ng simbahang Katolika at siya ay itiniwalag bilang pari at bilang Katoliko. Ito yung pangalawang rason bakit siya humiwalay sa simbahang Katolika. Kinwestiyon niya ang pananampalataya ng simbahan tungkol sa kaligtasan. Okay, ito iwan ko sa inyo, i-explain ko sa inyo. Sabi ni Martin Luther, bakit kailangan natin ng sakramento? Bakit kailangan mong magpabinyag, magpakumpil? Bakit kailangan mong magkumpisal? Bakit kailangan mong tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo? Ang kailangan mo lang gawin, sabi ni Martin Luther, tanggapin mo lang si Kristo ng buong puso at ikaw ay maliligtas. Tanggapin mo lang siya sa pananampalataya. Hindi mo na kailangang gumawa ng mabuting gawa para maligtas. Once saved, always saved. Sabi ng simbahang Katoliko, mali na to. Yung una, tinatanggap namin yung pagkakamali namin na may korupsyon, na mayroong mismanagement sa loob ng simbahang Katolika sa pinansyal na aspeto. Pero hindi namin pwedeng tanggapin yung kanyang notion o opinion na sa pananampalataya lang tayo maliligtas. Bakit? Sapagkat ang turo ng ating simbahan ay klaro na hindi lang tayo maliligtas kung pananampalataya lang. Tandaan nyo faith alone. Okay. Sabi kasi ni Martin Luther, faith alone. Okay. Sabi niya rito, Luther understood and taught that salvation is a gift of God's grace through Christ received by faith alone. In contrast to the teachings of the Catholic Church, which is faith and deeds are both necessary for one's salvation. Sabi ng simbahan, pananampalataya at sasamahan mo ng mabuting gawa.
Halimbawa si Jumong, may pananampalataya siya, pero wala siyang pakialam sa naghihikaos na sikmura ng kapitbahay. Sabi na Martin Luther, wala na tayong pakialam doon. Basta pananampalataya lang. Kinontra ng simbahan yon. Kaya siya tiniwalag sa simbahan. Tinanggal siya bilang pari. At yung kanyang pagkakatanggal bilang pari at kanyang pagkakatiwalag sa Santa Iglesia ang nagsimula ng relihiyong Protestantismo. Kaya si Luther, nagtatag siya ng kanyang panibagong relihiyon. Tinawag niya itong Lutheranism o Lutheranismo, relihiyong Protestantismo, na naniniwala, okay, na ang kanilang prinsipyo ay pananampalataya lang. Halimbawa, tinanggap ni Pauline ngayon yung pananampalataya niya. Tinatanggap ko si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas. O ligtas na ako. Kahit na pumatay si Pauline bukas, kahit na chismis ni Pauline yung kapitbahay niya bukas, hindi na siya, always saved na siya. Pinatawad na siya ng Diyos kasi ngayon, tinanggap mo na si Kristo kahit bukas pumatay ka, okay lang. Kasi hindi importante yung gawa. Pero anong sabi ng simbahang Katoliko? James chapter 2 verses 14 to 26, hindi pwedeng hiwalay ang pananampalataya sa gawa. Kung may pananampalataya si Miss Sultan, dapat naisa sa gawa iyon. Nakikita yon ayon sa mabubuting gawa na ginagawa ng isang tao. May pananampalataya ka, Sultan Julen, pero wala kang pakialam sa tao, hindi mo na isa sa buhay ang pananampalataya, hindi ka maliligtas. Kaya nga sabi ng simbahan, yung pananampalataya mo, yun yung magdadala sa'yo para makiisa ka. Your faith will lead you to participate in the salvific plan of God. Ano gagawin mo? Tatanggap ka ng sacraments. Magpapabinyag ka. Ano yung bunga ng binyag? Okay, ikaw ay anak ng Diyos. Kailangan maging anak ng Diyos ka. Magpapakumpil ka. Ano ang bunga ng kumpil? Maging sundalo ni Kristo. Kailangan isa sa buhay mo ang pananampalataya. Magkukumpisal ka. Ano ang bunga ng pagkukumpisal? Kailangan maramdam mo at iparamdam mo ang awa ng Diyos. Kailangan mong tumanggap ng banal na katawan at dugo ni Kristo. Bakit? Sapagkat ayun yung magdadala sa iyo para makiisa ka sa adhikain ng buong simbahan. At makiisa ka sa magkaroon ka ng spiritual communion kay Kristo. Para pag dumating siya sa pangalawang pagkakataon, ikaw ay kasama sa kanyang bayang maliligtas. So hindi pwedeng sulput-sulput lang yung pananampalataya natin. Huwag nating gayahin si Martin Luther at ang mga protestante na ito lang, go lang, happy-go-lucky. Pwede pala ako magkasala eh. No. Ngayon, na the church in page 56, ang simbahan ay worried. Sabi niya, kumakalat ang maling ideolohiya sa pananampalataya, sabi ng Santo Papa. Kaya ang Santo Papa ay nagtawag ng panibagong konseho, yung council na tinatawag. Yung tinatawag nating Council of Trent. Ito yung tinatawag nating Catholic Reformation o yung tinatawag nating Counter-Reformation against the rules and teachings of the Protestant religion. Para mapagtibay ng simbahang Katoliko yung pananampalataya at turo nito, anong ginawa ng simbahan? Nagtawag sila ng panibagong council para sagutin ang mga paratang ni Martin Luther at ang kanyang mga pastor na protestante tungkol sa doktrina ng simbahang Katoliko. Okay, sa page 56. Ano yung Counter-Reformation? Pakibasa mo, Miss Kayabyab, Pauline. No. Catholic Reformation. Okay, so during the time of sinong spoke na to? Nakalimutan ko na.
Council of Trent. Okay. Yung hindi ko makita kung sinong Pope, no? Si Pope Pius the Fourth. Okay, tandaan nyo, underline nyo Si Pope Pius sorry. Ang nagtawag ng Council of Trent, it was begun by Pope Paul III in December of 1545. What is the purpose of the Counter-Reformation? To intellectually respond to the notions of the Protestant religion, Protestant Reformation. Okay, para madepensahan natin yung pananampalataya natin. Si Pope Paul III, he called the Council of Trent o yung tinatawag nating Catholic Reformation. Okay. The Council of Trent marked an important turning point to the Catholic Church, for it provided clarity on the beliefs of the Church. It provided clarity. Okay, and ecclesiastical discipline was restored. Pope Pius IV, another pope, co-founder of the Theatines, confirmed the decrees of the Council of Trent in January 1564. Ibig sabihin, yung Counter-Reformation ng Catholic Church, yung Council of Trent, ran for almost 10 years from 1545, almost 20 years pala, from 1545 to 1564. At nung 1564, natapos yung council. At ito yung napagkasunduan nila sa council na yan. So, 5. Number 1, please read, Julen. Okay. Okay, yung ating kaligtasan ay hindi nakabase sa pananampalataya lamang. Nakatulad ng mga protestante, naintindihan niyo ako? Ang ating kaligtasan ay nakabase sa pananampalataya at sa pakikiisa natin sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti. Naintindihan? So, Catholic tayo sa ganyan. Sa ganyang identity. Number 2, Jumong, kindly read. Okay, sabi kasi ni Martin Luther, Biblia lamang ang basihan ng pananampalataya. Walang tradisyon, wala yung oral tradition ng church. Kung anong wala sa Biblia, hindi natin pwedeng sundin, sabi ni Martin Luther. Anong sabi ng simbahan? Hindi. Sapagkat ang Biblia ay kulang at naisulat lang yan 300 years after the foundation of the church. Di ba? Naisabi ko na yan sa inyo? 300 years after the foundation of the church, the Bible was completed. So, hindi pwedeng Biblia lang ang basihan ng pananampalataya, pati ang tradisyon. Number 3, pakibasa mo nga, Mr. Lomboy, John Manuel. Okay, kasi si Martin Luther, gumawa siya ng sarili niyang translation ng Bible para masuportahan yung paniniwala niyang mali-malit liko-liko, yung paniniwala ng mga protestante. Kaya, sabi ng simbahang Katolika, ang basihan ng ang otoridad at totoong translation, genuine translation ng Bible, hindi Protestant Bible, kundi Catholic Bible o yung tinatawag nating Latin Vulgate Bible as the canonical scripture. Ibig sabihin, inspired by the Holy Spirit. Hindi yung Biblia ng mga protestante. Number 4, pakibasa mo, Mr. Odon. Okay, sabi kasi ni Martin Luther, grace alone. Hindi mo na kailangan ng mga sakramento. Anong sabi ng simbahan? Ang 7 sacraments ay kailangan nating matanggap upang tayo ay makatamo ng kaligtasan ng grasya ng Diyos. Okay? Number 5, ako magbabasa. The Mass was as a memorial of one sacrifice of Christ was confirmed and the Council reaffirmed transubstantiation. Sabi kasi ni Martin Luther, ang misa, simbolo lang. Hindi yan totoong katawan at dugo ni Kristo yung tinatanggap natin daw. Sabi ng mga protestante. Sabi ng simbahan, mali. Yung tinatanggap natin ay totoong katawan at dugo ni Kristo sapagkat si Kristo mismo ang nagsabi
na sino mang kakain ng aking katawan at iinom ng aking dugo ay bubuhayin ko sa huling araw at makatatamo ng buhay na walang hanggan. So yun yung 5. These are the 5 major doctrines that the Catholic Church emphasized. Okay, so that the people during that time could be enlightened by the true faith. Kasi ito yung 5 tinira ni Martin Luther. Okay, ayun ang problema sa kanya. Kaya, ayan tuloy. Hindi natin alam, malay mo, nasusunod na siya sa impyerno ngayon. Bakit? Sapagkat siya'y nagtatag ng maling relihiyon. Sabi ng ating simbahan, kapag ikaw ay nalihis ng landas at lumipat ka sa ibang relihiyon, walang problema kasi hindi mo alam yung katotohanan. Pero pag alam mo yung katotohanan at nagtatag ka ng ibang relihiyon at sekta, sigurado na hindi ka maliligtas sapagkat binulag mo ang maraming tao at nilihis sila sa katotohanan, sa tunay na relihiyon. Okay. Now, nung page 58 na tayo, okay, simula nung nagkaroon ng counter-reformation ng Catholic Church, okay, mas lumakas din yung missionary zeal ng Catholic Church. Nagkaroon ng maraming mga missionary movement ang Catholic Church. Okay, during those times. So sabi, paki-underline nga si Saint Francis Xavier. Saint Francis Xavier. Basahin niyo yan ha. The Catholic Reformation coincided with the wave of exploration of the New World and the Far East. Catholic missionaries accompanied the explorers on their journeys, such as Christopher Columbus in 1492. Christopher Columbus discovered the Americas. Okay, yung buong Amerika, United States, Canada, lahat ng nasa Amerika, South and North. It was Christopher Columbus who discovered the Americas. Okay, in 1492. Portuguese Vasco da Gama in Goa, India in 1498. Okay, si Vasco da Gama, he discovered India. Okay, and Ferdinand Magellan, of course, in 1521, discovered the Philippines. Okay, during those times, after the Catholic Reformation, counter-reformation of the Catholic Church, mas napaigting pa ng simbahang Katoliko ang pagtuturo ng pananampalataya. At good news, mas lumawak ang sakop ng simbahang Katoliko sapagkat kung saan merong mga navigators, kasama ang mga paring misyonero na ipalaganap ang pananampalataya. O, dito sa Pilipinas, sino ang kauna-unahang paring nag-celebrate ng misa noong 1521? Baka hindi nyo kilala, si Padre Pedro de Valderrama, di ba? Kasama siya ni Ferdinand Magellan na nadiscover ang Pilipinas. Noong nadiscover ni Magellan ang Pilipinas, anong pinangalan niya sa Pilipinas? History check tayo. Las Islas de Filipinas ba? Gabriel? Ano pa? Because it was the feast day of Saint Lazarus, the friend of Jesus, nung na-discover na ng Pilipinas, kaya pinangalan niya itong Las Islas de San Lazaro. Okay, Las Islas de San Lazaro. The islands of Saint Lazarus. Okay. Kindly underline Saint Francis Xavier. I will just let you to read this, the life of Saint Francis Xavier. Si San Francisco Javier, isang misyonerong pari. Basahin nyo na lang yan. Si Padre Andres de Urdaneta, underline, basahin nyo rin yan. Padre Andres de Urdaneta, Agustinian monk who sailed in Cebu, Philippines in 1565. Okay, upon the discovery of Santo Niño, they began the conversion of the Philippines to Catholicism. Kaya pasalamat tayo sa mga Kastila sapagkat tayo yung mga Katoliko dito sa Pilipinas. Pag hindi Muslim tayo ngayon, o kaya animism tayo, naniniwala tayo sa mga maraming Diyos. Okay, kung hindi tayo baka mahirap ako magturo ng religion, baka patayin ako. Kasi nagtuturo ako ng Catholicism. Okay. Tsaka si Toribio de Benavente. Toribio de Benavente. Yan. Underline nyo rin yan. Franciscan missionary. Okay. Arrived in Mexico in 1524. Meron pa si Bartolomeo de las Casas.
Bartolomeo de las Casas. Ayan, Bartholomew of the Houses, de las Casas. Ayan yung mga missionaries na nagpunta sa iba't ibang lugar with the navigators. Upon discovering those lands, they propagated the cross of Christ and began teaching the catechism. And true enough, because of their effort, the Catholic Church has spread throughout the whole world. After parang ko na rin, nagkamali ang simbahang Katoliko dahil may korupsyon. Pero parang turning point ng Catholic Church yun na, nakalimutan natin tayo yung tunay na simbahan. Kailangan tayo yung gumagawa ng tama. Kaya pagkatapos ng Counter-Reformation, nagsimula ang missionary movement ng Catholic Church. Ang ganda, di ba? Ang gandang realization, di ba? Kung ang simbahan natin ay peke, bakit buhay pa yung simbahan natin ngayon? Tanungin ko nga kayo, kung peke ang Catholic Church, bakit buhay pa tayo ngayon? Hindi na. Dumaan man tayo sa napakaraming pagsubok, ang simbahang Katoliko buhay na buhay sapagkat tayo yung tunay na itinatag ni Kristo na simbahan. Okay? Now we go to Christianity to North America. Basahin nyo na lang ito mga anak, page 62. I will not anymore discuss this one. But I want you to read, kasama pa rin sa exam ito. Christopher Columbus, yan, kung paano nagsimula ang Catholicism sa Amerika. Okay, paano nagsimula ang Catholicism sa Amerika. Okay. Now we go to lesson 20, reason and revival. Okay. Okay, during the time of during the time that the Catholic Church regained the trust of people because of the Catholic Reformation. Okay, another pagsubok, panibagong pagsubok ang dumating sa Catholic Church. Noong ito basahin natin. The Middle Ages and the Reformation were centuries of faith. Okay, in the sense that reason served faith and the mind obeyed authority. For a Catholic, it was church authority. For a Protestant, it was biblical authority. But in either case, God's word comes first, not man's thoughts. Man's basic concern in life in his preparation for the next. But the age of reason placed reason over faith. Okay, kindly underline age of reason. At saka sa page 65, age of enlightenment. Okay, age of reason, age of enlightenment. Okay. So, during those times, yung mga tao naging skeptic na. Ano yung skepticism? Yung to see is to believe. No? Na sabi nila, hindi lang pananampalataya ang dapat nating pag-aralan ngayon. Dapat tumungo na tayo sa makabagong mundo. Yung tinatawag nilang age of reason. Bakit may pananampalataya? Bakit may Diyos? Totoo bang may Diyos? Bakit puro na lang tayo simbahan? Bakit puro na lang tayo Diyos? Dapat kumawala tayo, sabi ng mga tao. Of course, mali yun, no? Mali yun na paghihiwalayin mo yung reason tsaka faith. Dapat magkasama lagi yan. Pero ito yung panahon na naman na sinusubok ang simbahan sapagkat ang mga tao ay nagkaroon ng interes na mag-discover ng mga bagay na labas sa pananampalataya. Kaya meron tinatawag na Age of Enlightenment. Ano yung Age of Enlightenment? Ito yung pag-boom ng philosophical understanding about everything. Ito yung pag-boom ng mga scientists, ng mga philosophers, ng mga discoverers outside the faith. So dito na nagsimula si Copernicus, yan, proposed that sun is the center of the solar system. Galileo Galilei, okay, who first to use the telescope, underline niyo yung mga yan at saka Isaac Newton, okay, because of physics, Robert Boyle, chemistry, and industrial revolution, technological revolution. Medyo na-shake ang Catholic Church kasi hindi na faith ang center ng buhay ng mga tao. Kumawala sila sa faith at another interesting things na na-discover nila, yung philosophical, scientific ideologies. Yung tinatawag nating Age of Enlightenment.
Philosophers set out in different directions to provide meaning for humanity. Dati, ang simbahan ang nakakasagot ng tungkol sa humanity, tungkol sa pagkatao. Nung dumating ang mga philosophers, na iba at nalihis ang pagkakaintindi ng mga tao sa buhay. Okay, sabi pa dito, it was German philosopher Immanuel Kant, underline that defined the era, have courage to use your own reason. And that is the motto of enlightenment. Have the courage to use your own reason. Parang sinasabi niya, faith is not reasonable. Pag naniniwala ka sa Diyos, that's it. Walang rason yun, sabi nila. But they forgot to understand, forgot to realize that upon having faith, okay, you are actually, it's tantamount to say that you are actually reasoning. Why? Because you cannot separate faith from reasoning. When you have faith, that means you are looking for God. And if you are looking for God, there is the belief of God. You have this in mind, you are aware, you have the reason, okay, to search for God. O, halimbawa, alam mo na may Diyos, anong gagawin mo? Naniniwala ka na may Diyos, anong gagawin mo? Mag-aral ka tungkol sa Diyos. Mag-aral ka ng katikism tungkol sa Diyos. Yun yung reasoning. Nakalimutan ng Age of Enlightenment, pinaghiwalay nila yung faith tsaka reason. Anong sabi nila? Ang faith iba yan. Naniniwala lang yan sa Diyos. Yung reason, kailangan mag-aral kang mabuti. Hindi lang tungkol sa Diyos. Ang buhay hindi galing sa Diyos, sabi ng mga scientista. Sabi ng mga chemists, sabi ng mga biologists. Okay, yung Age of Enlightenment. It proposed that reason and science would bring an enlightened world. Okay? Unfortunately, they ignored love, emotion, spirituality, and concern for one's fellow man. Nung nawala na yung pananampalataya nung panahon na yon, nakalimutan na ng taong magmahal. Nakalimutan na ng taong maging banal. Nakalimutan na ng tao yung pakialam sa ibang tao. Kasi because of technology because of enlightenment, because of philosophy, because of science. We are not putting our 100% blame to science or philosophy, etc. because they help the faith be sustained. Actually, yung philosophy, if you are going to understand science, sila yung nagsosustain sa faith. Mas pinoprove ng science, ay mas pinoprove tuloy na yung faith totoo kapag nakahaluan ng science tsaka ng reason. Ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi pwedeng maghiwalay ang faith tsaka reason. Okay? So, katulad ni Philip Jacob Spener of Germany, who wrote Pia Desideria in 1675, and he spoke of theology of the heart. Yan. So, pero hindi naman lahat ng mga scientists, mathematician, chemists, okay, ideologies ay atheist o hindi naniniwala sa Diyos sa simbahan. Katulad ni Philip Jacob Spener, kindly underline, yan, of Germany, he wrote Pia Desideria, okay, which spoke of a theology of the heart, placing emphasis on inner devotion and Christian living, and inspired by Pietism, I should say, kindly underline, especially influenced, hindi kong panggit ang pangalan, and Moravian Church. Anyway, John Wesley, basahin nyo na lang yan, no? Si John Wesley. So, what do I mean? While the effort of the church is still improving, okay, against the Protestant Reformation, pumasok na naman yung panibagong pagsubok, Age of Enlightenment. Okay, yung technology, etc., etc. So, itong First Vatican Council at saka Second Vatican Council, okay, so, dahil nangyari yung Age of Enlightenment, katulad ng nangyari sa Protestant Reformation, nagtawag ulit ng council ang Catholic Church. Okay, tandaan ninyo nagtawag ulit. Ano yung last na council? Ano yung council during the Catholic Reformation? Council of? Anong council yon?
Council of Trent. Very good, Pauline. Ngayon, pumasok ang Age of Enlightenment. Kaya nagimbal ulit ang simbahan. Naku, kailangan nating gumalaw. Kaya nagtawag ang simbahan ng council. And in page 68, this council is called the First Vatican Council, Vatican I. Pakibasa mo nga, Ishbel Yumiko, yung Vatican I, page 68. Ishbel Yumiko Cruz. Ano yan? The 9. Okay. Okay. And materialism. Okay. So, na-address yung First Vatican Council ng Simon. Nagpatawag ng Santo Papa sa buong mundo ng lahat ng obispo. Pinapunta niya sa Rome. Para to tackle about what is happening in the society and the church. So, it was Pope Pius IX, underline that who summoned the First Vatican Council in 1869. Okay, the Pope was referring to the rising influence of rationalism or the Age of Enlightenment, liberalism, and materialism. Okay, yung mga panahon na yan, nagsisimula ng maging makamundo ang mga tao. Pinabayaan na nila ang usapin tungkol sa pananampalataya. Kaya ang simbahan nagtawag ng panibagong konseho. Okay, First Vatican Council. Preparations for the council were directed by a central commission dominated by members of Curia. Okay. So, yung council na to, which this council, which was never formally dissolved, promulgated 2 doctrinal constitutions. So, meron silang dalawang doctrinal constitutions na nagawa at na pag-usapan during the First Vatican Council. Pakibilugan yung una, Dei Filius. Dei Filius at saka Pastor Eternus. Dei Filius at Pastor Eternus. Ano yun? Ano yung Dei Filius? Greatly shortened version of the schema of the Catholic faith. Bigyan mo lang kasi ng bayan. Okay. Dei Filius, ano yun? Ito ay tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Okay, pinakita ng Vatican I na si Kristo ay Diyos at siya ang tagapagligtas ng simbahan. Sa Kanya dapat tayo kukuha ng kaalaman tungkol sa pananampalataya at tungkol sa mundo. Yung isa, Pastor Eternus, which deals with the authority of the Pope. Okay, nirevisit ng Catholic Church yung authority ng Santo Papa. Di ba? Ang Santo Papa ang pinaka-head ng Catholic Church. Thumbs up if you believe. Yes, he has the supreme authority over the Catholic Church. And in Vatican Council I, it emphasizes the role of the Church, the Pope, as the supreme pontiff that has the supreme authority. Okay. So, page 70. And lumalaganap pa rin yung sekularismo. Lumalaganap ang modernong panahon sa simbahang Katolika. Kaya, nagkaroon ulit ng panibagong konseho ang simbahan. Okay. Para ma-address yung signs of the times. Sabi ng simbahan, ang simbahan late na, o kaya atrasado na, o kaya hindi na updated sa trend o sa nangyayari sa panahon. Nung panahon na yan, may technology na, may cellphone na, may telephone na, may communication na, may television na, meron ng iba't ibang ideology, meron ng discovery, scientific discoveries that were proven to be true. There are biological discoveries that were proven to be true. Sabi ng simbahan, late na tayo. We are not anymore breathing the fresh air. Sabi ng simbahan. Kaya ang simbahan, nagtawag ulit ng council, ecumenical council. In page 70, yung Second
Vatican Council. Okay. Yung Second Vatican Council hanggang ngayon, ayun pa rin yung present council ng Catholic Church. Yung Second Vatican Council. Kindly go to page 71 and read. Okay, ikaw ulit, Miss Yumiko Ishbel. What is the First Vatican Council? Ishbel, Yumiko, awanan, Miss Bilan. Okay. Yes, second na. Oh, 23rd. 23rd dyan. XX, 1010, oh. Okay. Okay, so may dalawang rason bakit nagkaroon ng Second Vatican Council. Sabi ng simbahan, nasa modernong panahon na tayo. Kailangan updated ang simbahan sa modernong panahon. Tama? Number 2, kailangan magkaisa na ang lahat ng mga Kristiyanong nagkawatak-watak. Kaya kinawag tong Second Vatican Ecumenical Council. Pag sabing ecumenism, lahat ng relihiyong Kristiyano. Okay, so the Second Vatican Council was the time for, can you underline, aggiornamento. It's an Italian term. Aggiornamento, which means, tira niyo yung box dyan sa gilid, bringing up to date. Very good, up to date. Pag sinabing aggiornamento, dapat updated ka. Julian, aggiornamento ka ba sa nangyayari ngayon? Are you updated? Okay, kung updated kayo, dapat ganito kayo. Lenny. Sa gilid. Naka-box. Naka-gray na box. Aggiornamento meaning updated kayo. Okay, so, si Pope John the 23rd, okay, he opened the window of the church from the outside world. Alam niyo yung may mga major na changes sa Vatican I, Vatican II. Nung Vatican I, ang pari pag nagmimisa nakatalikod. Pakita ko sa inyo rito sa Google. Okay. Ang pari nakatalikod sa Vatican I. Parang ganito ang nangyari dati, no? Vatican. Okay. Ganyan ang misa dati, nakatalikod. Nakatalikod ang pari sa tao. Yan, Vatican I, old photos. Yan, nakatalikod. At ang mga madre dati, ganyan ang suot. Okay? At ang pari dati, pag nagmimisa, nakatalikod sa tao. Ayan ang Vatican I. Kaya ang simbahan, hindi na tayo updated. Ang salita dati, Latin. Kay Latin, hindi naiintindihan ng tao. Kailangan maging updated na tayo, sabi ng simbahan. Kaya, dumating ang Vatican II. Okay, anong nangyari sa Vatican II? Basahin natin. Number 1, the Constitution of the Sacred Liturgy authorized the Mass to be said in the native language. Ang misa dati, nakatalikod ang pari at Latin. Ngayon, nakaharap na at ayon sa lingwaheng naiintindihan ng tao. Okay, nagbago ang simbahan doon. Okay? Number 2, the dogmatic constitution of the church shifted the emphasis of the church away from its pyramidal structure to the vision of the whole people of God. Okay, the spirit of ecumenism and change of heart toward all Christian brethren were recognized as truly a gift of the Holy Spirit. So sabi ng simbahan, hindi lang Katoliko ang Kristiyano, lahat Kristiyano. Lahat ng naniniwala kay Kristo. Okay, number 3, the Constitution of Divine Revelation reaffirmed that the historicity of the gospel and the scripture and tradition from one deposit of faith. Okay, nireaffirm ng Second Vatican Council na hindi lang Biblia ang basihan ng pananampalataya, pati ang tradisyon. Pastoral constitution of the church in the modern times. Okay, na ang simbahan dapat more on pastoral. Kasi noong unang panahon ng simbahan, authoritarian. Kailangan sumunod ka, kung hindi mamamatay ka, parang ganon. Parang napaka-authoritarian.
Pero ngayon, pastoral. Kailangan yakapin ng mga kasalanan. Kailangan puntahan yung mga nasa remote areas, yung mga hindi makapunta sa simbahan na magsimba. Ganyan. More pastoral. Okay. The Declaration of Religious Liberty recognized that the human person has the right to religious freedom. Okay, so nireaffirm ng Catholic Church, Vatican II, Vatican Council II, na ang lahat ng tao ay may karapatang mamili ng kanyang sariling relihiyon. Okay, and letter number 7, Declaration of the Relationship of the Church to Non-Christian Religion. So nung dati, ang simbahang Katoliko, kinaiinisan niya ang lahat ng labas sa simbahan, mga protestanteng relihiyon. Pero, nung Vatican II, sabi, magkaroon dapat ng relasyon ang simbahang Katoliko sa ibang relihiyon. Okay, so yun yung mga, kung mapapansin ninyo, nagkaroon ng medyo ng modernong paraan ng buhay ang simbahan. Pero don't forget, pero huwag niyong iisipin na nagbago ang doktrina at pananampalataya ng simbahan. Hindi. Never na nagbago. Yung pananampalataya, turo ng simbahan, nandyan pa rin, pero yung paraan ng pagtuturo nito, yung paraan, yung ways, it means nagbago. Naging moderno. Sumabay sa modernong panahon. Okay. So those are the brief, but that's actually the long history of the church. From Protestant Reformation, Council of Trent, Age of Enlightenment, First Vatican Council, Second Vatican Council. Yung lesson 23, I want you to read na lang ito, okay? Page 73. Basahin niyo ito mga anak. The Papacy of Saint John Paul II. Kilala niyo si Pope John Paul II? Kilala niyo siya, si Pope John Paul? Okay, tingnan natin dito si Pope John Paul. Si Pope John Paul ay isang Santo Papa na nagkaroon ng malaking kontribusyon sa simbahang Katolika. Si Pope, yan, Pope John Paul, yan, si Pope John Paul. Basahin nyo na lang yung naging buhay niya. Okay, para maintindihan natin yung natin. Okay, so, that ends our lesson.